unusual dito sa sinasabi ni Miss Eva is that wala siyang notice na siya po ay humaharap sa kaso. Ang mga ganitong kaso ay nag-uumpisa kapag na-file ang reklamo sa Office of the City Prosecutor. Matapos nun, kikilatisin yan ng City Prosecutor kung mayroong ang batas na posibleng nalabag, didinggin naman yan ng Assistant City Prosecutor, tatanggap ng affidavits, counter affidavits, rejoinders, reply, rejoinders, and surrejoinders. Pagkatapos ay isusumiti na for decision ng piskal, ng prosecutor, assistant city prosecutor. Kapag nagawa na yung kanyang desisyon, aakyat yan sa city prosecutor at doon maaaring i-overturn or i-uphold ng city prosecutor. In this case, wala pong notice si Miss Eva. Hindi po siya nakatanggap ng notice, hindi po siya naka-attend ng mga hearings. Ang nakakataka dito, mayroong address ang mga pulis at alam nila kung saan ang pamamahay niya kung kaya't siya ay naaresto. Pero paano naman nalaman ang kanyang tinitirahan when at the same time hindi naman siya pinadalhan ng complainant nung dinidinig ang kaso sa piskal? Kailangan mag-ingat tayo. Posibleng mangyari ito sa kahit sino sa atin. Mayroon tayong na-post, mayroong nagalit, nahabla, na reklamo, nahainan ng reklamo, at ang reklamo ay nadinig nang wala ka doon. So, may ibang vloggers na naka-experience din ito, na hinahainan na lang sila ng warrant of arrest. Bakit delikado ito? Kasi, posible na mahainan ka ng warrant of arrest at walang makakita o makaalam na ikaw ay inaaresto.